Nang makita ni Daniel Moreno, isang 35 taong gulang, na binatang may maliit na garahe sa gitna ng kanayunan ng La Mancha, ang isang sasakyang nakaparada sa gilid ng kalsadang bukid na may nakabukas na hood at isang taong nakasuot ng berdeng uniforme ng Civil Guard na nakayuko sa makina. Agad niyang itinigil ang kanyang luma at pulang van sa tabi ng daan upang tumulong. Ganito siya pinalaki ng kanyang ama. Laging tumigil para tumulong sa nangangailangan at huwag kailanman umasa ng kapalit. Ngunit nang humarap ang babae at nagtagpo ang kanilang mga mata, parang nanlamig ang dugo ni Daniel at saglit na tumigil ang tibok ng kanyang puso. Isang saglit na parang walang hanggan. Sapagkat ang mukhang iyon, ang mga mata niyang kulay amber, ang munting nunal sa kaliwang pisngi, kaya niyang kilalanin ang mga iyon kahit sa gitna ng 1,000,000 tao. Iyon ang parehong mga mata na minsang tumingin sa kanya ng may matinding pagmamahal 15 taon na ang nakalilipas bago tuluyang maglaho sa kanyang mundo ng walang anumang paliwanag. Iyon ang mga mata ni Elena Campos, ang unang babaeng tunay niyang minahal, ang babaeng lumisan isang araw bago sana ang kanilang kasal. Iniwan lang ang isang maikling sulat na may nakasulat na paumanhin at ang babaeng matagal niyang hinanap sa loob ng maraming taon. Doon mismo, sa gitna ng mainit na kalsadang dumaraan sa La Mancha, si Daniel Moreno ay malapit ng matutunan na ang kapalaran ay may kakaiba at di inaasahang paraan ng muling pagtatagpo sa mga tao. At ang ilang kwento ng pag-ibig ay hindi talaga nagtatapos. Nananatili lamang silang natutulog, naghihintay ng tamang sandali upang muling magsimula. Kung handa ka nang marinig ang kwentong ito, mag-iwan ng komento sa ibaba at sabihin kung saan ka nanonood mula sa mundo. Isa iyon sa mga maiinit na hapon ng huling bahagi ng Mayo, kung kailan ang tanawin ng La Mancha ay tila hinango mula sa isang larawan sa canvas, gininto ang mga taniman ng trigo na sumasayaw sa ilalim ng banayad na hangin at isang kalangitang bughaw na sobrang lalim ng kulay na halos parang peke. Pauwi na si Daniel Moreno noon matapos ihatid ang isang traktorang kaka-repair lang niya para sa isang magsasaka sa Tomelloso. Ang kanyang matapat na pulang Renault Kangoo ay kumakalampag habang dumaraan sa baku-bakong kalsada ng probinsya. Mula sa radyo ay maririnig ang malutong na tunog ng mga klasikal na kanta ni Sabina, mga kantang madalas patugtugin ng kanyang ama sa garahe, ang garahe. Ang simpleng talyer na nakatago sa baryo ng Madridejos, ilang minutong biyahe mula sa Ciudad Real, na itinayo ng kanyang ama 40 taon na ang nakalilipas at inako ni Daniel 5 taon na ang nakararaan matapos bawian ng buhay ang kanyang ama dahil sa atake sa puso isang malamig na gabi ng taglamig. Ito na lamang ang natitirang pag-aari ni Daniel sa mundo. Isang mapagpakumbabang lugar ng trabaho na ang mga pader ay punong-puno ng lumang kalendaryo at kupas na litrato, laging amoy langis ng makina at gasolina na tumagos na sa bawat ladrilyo ng gusali at punong-puno ng mga gamit na ipinasa mula ama patungong anak na tila ba mga pamana. Hindi kailanman nag-asawa si Daniel. Sa edad na 35, nakatira pa rin siya sa bahay ng kanyang pagkabata. Isang maliit ngunit maaliwalas na tahanan na may panloob na patio kung saan minsang nagtanim ng mga kamatis ang kanyang ina bago rin ito pumanaw dahil sa cancer 3 taon matapos mawala ang kanyang asawa. Mag-isa na lang si Daniel ngayon. Siya at ang kanyang mga makina, ang kanyang mga suking customer, at ang mga tahimik na gabi sa harap ng telebisyon habang umiinom ng malamig na beer at kumakain ng pinainit na tira-tirang pagkain. Puno ng pag-aayos ang kanyang mga linggo, kahit sa mga bagay na ayos na, para lamang may pagkaabalahan ang kanyang di mapakaling isipan.
Hindi naman dahil sa wala siyang pagkakataong magmahal muli sa mga nakalipas na taon. Napapansin siya ng mga kababaihan sa bayan, ang matangkad at tahimik na mekaniko na laging may langis ang mga kamay at may matang tila may dalang lungkot. Ang matibay na panga at magulong buhok na palaging bumabagsak sa kanyang noo. Nagparamdam na ang anak ng panadero. Nagpakita ng interes ang balong may-ari ng butika. Pati ang bagong guro sa paaralan ay nagyaya ng hapunan. Pero hindi kailanman nagbukas ng puso si Daniel. Hindi siya makausad. Sa tuwing may babaeng ngingiti sa kanya, ibang ngiti ang kanyang naaalala. Sa tuwing may naririnig siyang pangalan ng babae, bumibilis ang tibok ng kanyang puso sa maling pag-asang maririnig ang pangalang iyon. Hindi niya kayang limutin ang alaala ni Elena. Hindi siya tumigil kailanman sa pag-iisip sa kanya. 15 taon na ang lumipas mula noong umaga na iyon nang magising siya sa maliit nilang inuupahang apartment na inihanda nilang dalawa para sa kanilang bagong buhay bilang mag-asawa at makita niyang malamig at di nagalaw ang bahagi ng kama ni Elena. Lahat ng gamit niya ay naglaho at sa ibabaw ng mesa sa kusina isang sulat kamay na mensahe, 3 salitang simple ngunit masakit. Paumanhin, Daniel. Iyon lang. Walang paliwanag, walang naiwan na numero, walang pahiwatig kung saan siya nagpunta. Parang isang multo siyang naglaho sa gabi. Ang babaeng nakasama niya ng 3 magagandang taon. Ang babaeng dapat sana'y pakakasalan niya kinabukasan sa maliit na kapilya sa gitna ng baryo. Ang parehong lugar kung saan ikinasal ang kanyang mga magulang. Ilang buwan din siyang naghanap. Kinausap niya ang mga magulang nito na lumipat na sa timog at nagsabing wala silang alam, pero alam niyang may itinatago ang mga ito. Tinanong niya ang mga kaibigan ni Elena, ngunit iniiwas siya ng mga ito at agad iniiba ang usapan, hanggang sa umabot siya sa puntong kumuha ng pribadong investigador. Naubos ang lahat ng ipon niya, pero si Elena Campos ay tila tuluyang nabura sa mundo. Parang hindi kailanman umiral. Kalaunan, sa paglipas ng mga taon, napilitan si Daniel na sumuko. Hindi siya tumigil sa pag-iisip tungkol sa kanya kahit isang araw, ngunit natutunan niyang tanggapin na may mga tanong na walang kasagutan. May mga sugat na habambuhay nang nananatiling bukas. Hanggang sa dumating ang hapong iyon ng huling bahagi ng Mayo, hanggang sa nakita niya ang sasakyang iyon sa gilid ng kalsada. Ang una niyang napansin ay ang sasakyan, isang kulay abong Peugeot 300 at 8 na nakabukas ang hood. Pagkatapos ay ang silweta ng isang taong nakayuko sa makina, nakauniforme. Nakasuot siya ng berdeng kasuotan ng Civil Guard. Ang kanyang maitim na buhok ay maayos na nakapusod sa likod. Ang kanyang mga kamay ay abalang sumusubok sa ilalim ng hood. Halatang wala siyang karanasan sa pag-aayos ng sasakyan. Dahan-dahang bumitaw si Daniel sa silinyador, ipinarada ang kanyang van sa gilid at bumaba. Isa iyong likas na kilos, isa iyong anyo ng kabutihang asal, isa iyong aral na paulit-ulit na itinuro sa kanya ng kanyang ama mula pagkabata. Kapag may taong nangangailangan ng tulong, titigil ka at mag-aalok ng tulong. Hindi mahalaga kung sino sila, hindi mahalaga kung ikaw ay may pupuntahan, hindi mahalaga kung umuulan, nagyayelo o tirik ang araw. Palagi kang titigil, palagi kang tutulong. Lumakad siya papalapit sa kanya ng dahan-dahan at walang pagmamadali. Ang parehong mga kamay ay nakasuksok sa mga bulsa ng kupas na asul na overalls na suot niya araw-araw. Handa na sanang magtanong ng gaya ng, kailangan mo ba ng tulong diyan? O ayos lang ba dito, officer? Ngunit hindi na niya nausalang alinman sa mga salitang iyon. Nang marinig ng babae ang kanyang mga hakbang, agad itong lumingon at biglang natagpuan ni Daniel ang sarili niyang nakatitig sa isang pares ng matang kulay amber na mas kilala pa niya kaysa sa sarili niyang refleksyon. Isang mukhang matagal nang sumusunod sa kanya sa panaginip sa loob ng 15 taon.
Ang munting nunal sa kaliwang pisngi na ilang beses na niyang hinalikan noon sa isang buhay na tila napakalayo na ngayon. Elena. Si Elena talaga iyon. Mas matanda na walang duda, mas naging matalim ang mga linya ng kanyang mukha. May mga banayad na guhit na sa gilid ng kanyang mga mata. Mas maiksi na ang buhok niya ngayon kumpara noon. Pero wala pa ring ibang makakahalili sa kanya. Tila imposibleng totoo, parang panaginip. Pero walang duda, siya nga iyon. At malinaw na nakilala rin siya ni Elena. Kitang-kita ni Daniel kung paano naglaho ang lahat ng kulay sa pisngi nito. Nakita niyang mahigpit na kumapit ang mga daliri ng babae sa gilid ng nakataas na hood hanggang sa namutla ang kanyang mga buko. Nakita niyang lumaki ang mga mata nito, puno ng gulat, takot, at isang damdaming hindi niya agad maipaliwanag. Isang damdaming kahawig ng matinding pagsisisi. Parang bigat na matagal ng kinikimkim, bigat na hindi na kayang itago. Sa loob ng tila walang katapusang sandali, ni isa sa kanila ay hindi gumalaw. Para silang dalawang estatwang marmol na nakatayo sa gilid ng maalikabok na kalsadang probinsya. Ang tanging tunog sa katahimikan ay ang huni ng mga insekto at ang marahang pagdampi ng mga tangkay ng trigo sa ihip ng hangin. Patuloy na tumatama ang araw sa kanilang dalawa mula sa itaas. Ang tuyong init ng La Mancha na kahit Mayo pa lang ay tila paunang sulyap na sa nagbabadyang matinding tag-init, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakaramdam ng init. Sobrang nabighani sila ng bigla ang pagtatagpong iyon. Isang tagpo na kahit sa imahinasyon, hindi nila naisip na mangyayari pa. Si Elena ang unang bumasag sa katahimikan, paos at hirap ang kanyang tinig, halos pabulong na parabang napakalaking pagsubok ang pagbitaw ng salita. Binanggit niya ang kanyang pangalan, Daniel. Isang salita lang, wala nang iba, pero sa salitang iyon, naroon ang lahat. 15 taon ng katahimikan. 15 taon ng mga tanong na walang sagot. 15 taon ng mga gabing hindi makatulog, nakatitig sa kisame, iniisip kung ano ba ang nagawa niyang mali. 15 taon ng luhang lihim na pumatak kapag walang ibang nakakakita. Isang nakaraan na pilit niyang ibinaon sa ilalim ng trabaho at paulit-ulit na mga araw, at ngayoy bigla na lang bumalik, tinamaan siya na parang isang suntok sa sikmura. Hindi nakapagsalita si Daniel. Hindi niya kayang bumigkas ng kahit anong salita. Ang galit, ang sakit, ang pagkagulat, lahat ng damdaming ito ay nagsanib-sanib sa kanyang dibdib na tila isang bagyong nagkakagulo sa loob niya. Bahagi ng kanyang sarili ay gustong sumigaw sa kanya, gusto ng paliwanag. Gusto niyang tanungin kung bakit siya iniwan ng ganoon kabigla. Kung bakit winasak nito ang lahat ng kanilang pinaghirapan bilang magkasintahan. Pero may isa pang bahagi sa kanya na gustong yakapin siya ng mahigpit, ibulong na wala ng halaga ang lahat ng iyon, ikumpisal na hindi siya tumigil sa paghahanap, na ang pagmamahal niya ay hindi kailanman nawala. Pero wala siyang ginawa ni isa sa mga iyon. Nanatili siyang nakatayo, walang kibo. Pinagmamasdan siya na parang isang aparisyon sa gitna ng disyertong tinutupok ng araw. Isang biglaang busina ng sasakyan ang sumira sa tila pagkakapatigil ng oras. Isang traktora ang dumaan sa kalsada at ang driver ay kumaway ng magiliw habang dumaraan. Parang biglang nagising si Daniel mula sa isang panaginip. Lumapit siya sa nakabukas na hood ng kotse, naghahanap ng mapagkaabalahan, hindi dahil interesado siya sa sira ng makina. Ang kanyang mga daliri, ang parehong mga daliring nakapag-ayos na ng napakaraming makina, ay automatikong natunton ang problema. May natanggal na hose mula sa radiator, dahilan kaya't uminit ang makina. Madaling ayusin iyon. Ilang minuto lang at tapos na. Pero hindi nagmadali si Daniel. Sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, nasa harap niya si Elena,
At hindi niya hahayaan na basta-basta na lang muli itong mawala ng walang paliwanag. Tinanong niya kung ano bang ginagawa nito roon, suot ang opisyal na uniforme, dumadaan sa parehong kalsadang araw-araw niyang tinatahak. Medyo matalim ang kanyang tinig kaysa sa inaasahan, pero hindi niya iyon naibalik sa dating lambing. Ipinaliwanag ni Elena na ilang buwan pa lang siyang muling bumalik sa lugar na iyon. Na-assign siya sa istasyon ng Civil Guard sa Ciudad Real matapos ang maraming taon sa katimugang bahagi ng bansa. Una siyang nadestino sa Civil, pagkatapos sa Malaga at kalaunan sa Almeria. Isa na siyang opisyal ngayon. Nakabuo siya ng isang buong karera. Inialay niya ang buong buhay sa kanyang propesyon, sa investigasyon, sa paglaban sa droga at mga organisadong sindikatos. Pero hindi iyon ang gustong marinig ni Daniel. Ang kailangan niyang maunawaan ay ang dahilan ng lahat. Bakit siya bigla ang naglaho? Bakit siya lumisan isang araw bago ang kanilang kasal? Bakit niya winasak ang puso ni Daniel nang hindi man lang nagpakita ng kaunting respeto para sabihin ito sa harapan niya? Pumikit si Elena at nang muling bumukas ang kanyang mga mata, kumikislap na ang mga iyon sa luha na pilit niyang pinipigilan na tumulo. Sinabi niya kay Daniel na noon, imposibleng masabi niya ang totoo, na sa loob ng maraming taon, matapos ang lahat, hindi pa rin niya ito kayang isiwalat. Ngunit marahil, dumating na ang sandali para maipaliwanag niya ang lahat. Umupo silang dalawa sa maalikabok na gilid ng kalsada, nakatanaw sa malalawak na taniman ng trigo na tila walang katapusang umaabot hanggang sa abot tanaw, habang unti-unting lumulubog ang araw at pinupuno ang langit ng mga kulay kahel at malambot na rosas. At nagsimula ng isalaysay ni Elena ang kwentong matagal na niyang kinimkim sa kanyang puso. 15 taon na ang nakalilipas, 7 araw bago sana sila ikasal, may grupo ng kalalakihan na lumapit sa kanya. Mga mapanganib na tao, malalim ang koneksyon ng mga ito sa mga sindikatong kriminal na may malaking impluensya sa rehiyon noong panahong iyon. Natuklasan nila na ang ama ni Elena, isang respetado at pinagkakatiwalaang accountant sa komunidad, ay palihim na naghuhugas ng maruming pera para sa kanila sa loob ng ilang taon. May hawak silang matibay na ebidensya, mga dokumento, mga nai-record na usapan. At kung hindi makikipagtulungan si Elena sa mga hinihingi nila, lahat ng ebidensyang iyon ay diretso nilang ibibigay sa mga autoridad. Makukulong ang kanyang ama, masisira ang buong pamilya nila at simple lang ang kapalit na gusto nila. Gusto nilang burahin ni Elena ang sarili mula sa buhay na mayroon siya noon. Iwan si Daniel, iwan ang lahat at sino man na nakilala niya. Gusto nilang sumali siya sa kapulisan. Umangat sa ranggo sa paglipas ng panahon, maging tagamasid nila sa loob mismo ng sistema, magbigay ng babala sa tuwing may investigasyong masyado nang lumalapit sa kanilang mga operasyon. Kailangan nila ng tao sa loob at pinili nila si Elena para sa papel na iyon dahil siya ay bata, matalino at may ambisyong magtagumpay. Pero higit sa lahat, pinili nila siya dahil meron siyang mahalagang bagay na pwedeng mawala sa kanya. Isang taong pwedeng kunin sa kanya. Tinanggihan ni Elena ang mga ito noong una. Ipinaglaban niya na sasabihin niya kay Daniel ang totoo. Nakakayanin nila ito ng magkasama, na isusumbong nila sa mga otoridad, na lalaban sila. Pero malinaw ang banta ng mga lalaki. Kapag sinabi niya ito sa kahit sino, kapag nagtangka siyang sumuway, kahit isipin pa lang niyang dayain sila, hindi ang ama niya ang parurusahan. Si Daniel ang tatamaan. Nagustuhan mo ba ang kwento? Mag-iwan ng like at isubscribe ang channel. Ipagpatuloy na natin ang video. Wawala si Daniel sa mundo na parang hindi kailanman umiral, tulad ng iba pa nilang inalis sa landas. At walang sino man ang makakahanap pa ng kanyang katawan. Nagpakita sila ng mga larawan kay Elena bilang babala.
Mga bangkay na itinapon sa liblib na lugar, wasak na halos hindi na makilala. At sa sandaling iyon, natiyak ni Elena na hindi iyon mga hungkag na pananakot. Kaya napilitan siyang gawin ang pinakamalupit na desisyon sa buong buhay niya. Ang protektahan si Daniel, ang tiyakin ang kanyang kaligtasan kahit kapalit pa ang sariling kapahamakan. Lumayo siya. Isinulat niya ang maikling sulat na iyon habang alam niyang bawat salita ay parang kutsilyong tumatagos sa sariling puso. Naglaho siya sa mundo ni Daniel, alam na alam niyang habang buhay itong bubulong ng mga tanong na kailanman ay hindi niya masasagot at tuluyan siyang naging kung ano ang gusto ng mga lalaki, ang kanilang espya, ang kanilang mata sa loob ng sistema. Sa mga unang taon, nagbigay siya ng impormasyon, totoong impormasyon. Mga detalye tungkol sa maliliit na operasyon, investigasyong mabagal ang usad, mga checkpoint sa mga pangalawang kalsada. Wala ni isa na kayang magpabagsak sa grupo, pero sapat para mukhang kapaki-pakinabang, sapat para mapanatiling ligtas si Daniel. Sandaling tumigil si Elena at nakita ni Daniel sa kanyang mga mata ang isang bagay na hindi pa niya kailanman nakita noon. Hiya. Isang kahihiyan na napakalalim, parang unti-unting kinakain ang kanyang mukha mula sa loob. Sinabi ni Elena na dahil sa impormasyong naibigay niya, may mga operasyong nabigo. May mga kargamento ng droga na nakalusot. May mga taong dapat nang naaresto, pero nanatiling malaya sa loob ng ilang buwan, minsan taon pa. Hindi niya alam kung ilang buhay ang nasira dahil sa kanya. At ayaw na rin niyang malaman, pero gabi-gabi iniisip niya ito. Sa paglipas ng panahon, nagsimula si Elena na gumawa ng lihim na inventaryo. Isang magkahiwalay na dosye, ebidensyang maingat niyang tinipon. Mga lihim na recording ng kanilang pag-uusap. Mga dokumentong kinuhanan ng litrato. Mga koneksyon na inisa-isa at idinokumento. Sa bawat piraso ng impormasyon na ibinibigay niya sa kanila, 3 ang itinatabi niya laban sa kanila. Isang imposibleng balanse, parang paglalakad sa manipis na alambre araw-araw. Alam niyang kapag nabisto siya, hindi siya ang magbabayad ng kapalit. Si Daniel ang magdurusa. Hanggang sa wakas, 6 na buwan bago ang hindi inaasahang pagtatagpong ito, naging matagumpay ang huling malaking operasyon. Nakakulong na ngayon ang mga pinuno ng sindikato. Naipasa na rin sa mga piskal ang mga ebidensya laban sa kanyang ama. Ngunit sa mga panahong iyon, 2 taon na itong patay, dala ang lahat ng kanyang lihim sa hukay. Sa wakas, malaya na si Elena. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 15 taon, tunay na malaya siya. Tahimik lang si Daniel habang pinapakinggan ang bawat salita. Mahigpit na nakasara ang kanyang mga kamao sa magkabilang gilid. Ang kanyang puso ay dumadagundong, parang tambol sa loob ng kanyang pandinig. At nang sa wakas ay matapos ni Elena ang kanyang kwento, hindi niya agad mawari kung ano nga ba ang nararamdaman niya. Tiyak na may galit. Napakalaking galit dahil siya lang ang gumawa ng desisyon para sa kanilang dalawa, dahil inalisan siya ng pagkakataong pumili na tumayo sa tabi niya, na siya ang maging tagapagtanggol ni Elena gaya ng dapat, gaya ng tiyak na ginawa niya kung binigyan lang siya ng pagkakataon. May malalim na sakit din, sakit para sa lahat ng taon na tuluyan ng lumipas at hindi na maibabalik. Sakit para sa bawat gabing nagising siyang nakatitig sa kisame. Iniisip kung ano ang maaaring nagawa niya para layuan siya ni Elena. Sakit para sa bawat sandaling nalunod siya sa pagdududa sa sarili, kumbinsido na hindi siya naging sapat, na hindi siya karapat-dapat mahalin. At may isang makapal na ulap ng pagkalito na bumabalot sa kanyang isipan. Sapagkat ang kwento na ibinahagi ni Elena ay tila isang eksena mula sa isang dramang pelikula na ipinapalabas tuwing tamad na hapon ng linggo, at hindi isang bagay na pwedeng mangyari
sa payapang realidad ng inaantok na probinsya ng La Mancha, kung saan ang pinakakapanabik-nabik na pangyayari ay ang taunang pista tuwing Agosto. Ngunit sa gitna ng lahat ng damdaming iyon, may isa pang kakaibang pakiramdam na sumulpot. Isang damdaming halos kahawig ng kaginhawaan. Para bang ang bigat na ilang taon mong pasan ay biglang may ibang taong tumulong buhatin at ibaba. Sapagkat sa wakas, nakuha na niya ang mga kasagutang matagal niyang hinahanap. Sa wakas, malinaw na ang lahat. Hindi siya iniwan ni Elena dahil nawala na ang pagmamahal nito. Hindi siya nilisan dahil may ibang minahal. Hindi siya lumayo dahil hindi siya naging sapat. Umalis siya dahil masyado siyang mahal. Umalis siya upang iligtas ang kanyang buhay. Isinuko ni Elena ang sariling kaligayahan. Ang mga plano niya para sa hinaharap, ang mga pangarap niyang pinakaiingatan, lahat yon isinakripisyo niya upang manatiling ligtas si Daniel. Tumayo si Daniel. Nagsimula siyang maglakad-lakad sa gilid ng maalikabok na kalsada, pilit na inaayos ang gulo sa kanyang isipan. Si Elena hindi inalis ang tingin sa kanya, tahimik na nakaupo, nakamasid sa kanya gamit ang parehong matang bumuo ng kanyang mga panaginip sa loob ng 15 taon. Tahimik na naghihintay ng sagot na maaring baguhin ang lahat o wala ring kahulugan. Sa wakas, huminto si Daniel sa harapan niya. Sinabi niya na kailangan niya ng panahon, na hindi niya kayang basta-bastang kalimutan ang lahat at magpanggap na walang nangyari. 15 taon ang lumipas, halos isang buong buhay. Hindi na siya ang parehong tao. Nagbago na rin si Elena. Maging ang mundo sa paligid nila ay nag-iba. Ngunit malinaw rin niyang sinabi na ayaw na niyang mawala pa itong muli. Ngayong alam na niya ang katotohanan, kailangan niyang magkaroon ng espasyo para iproseso ito, upang alamin kung ano ang kahulugan nito para sa kanyang kinabukasan, para sa posibilidad ng isang kinabukasan na magkasama. Kung may pag-asa pa ba sa sila, ang tanging hiling lang niya ay ang panahon, wala nang iba. Tumango si Elena ng dahan-dahan, ngayon ay hindi na niya napigilan ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Tiniyak niyang handa siyang maghintay, na 15 taon na rin siyang naghintay para lang sa pag-uusap na ito, at tiyak na kakayanin pa niya ang ilang panahon kung iyon ang kailangan ni Daniel. Ibinigay niya ang kanyang numero. Ibinigay niya ang address ng kanyang inuupahang apartment sa Ciudad Real. Ibinigay niya ang lahat ng posibleng paraan upang makontak siya. At pagkatapos na para bang ayon lang sa natural na damdamin, iniabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Daniel. Ang pakiramdam ay tila paghawak sa isang live wire. Dumaloy ang matinding kuryente sa buong katawan ni Daniel. Isang dambuhalang alon ng emosyon ang dumagsa sa kanya na halos hindi siya makahinga. Sa iglap na iyon, napagtanto niyang sa kabila ng lahat ng nangyari, sa kabila ng lahat ng taon at sakit at pait, ang pagmamahal niya kay Elena ay hindi kailanman nawala. Ngunit hindi niya ito sinabi. Hindi pa iyon ang tamang oras. Tumugon siya sa mahigpit, ngunit banayad na hawak ni Elena sa loob ng 1 segundo, at pagkatapos ay dahan-dahang binitawan ito. Bumalik siya sa bukas na hood ng sasakyan. Maingat niyang ibinalik sa tamang pagkakabit ang radiator hose. Nilagyan niya ng coolant mula sa nakatagong reserba sa kanyang van. Palaging handa para sa ganitong mga sitwasyon sa kalsada. Ayos na ang sasakyan, handa na itong paandarin. Nagpasalamat si Elena, nanginginig pa rin ang boses. Tumango si Daniel, ngunit walang sinabing kahit ano. Pinanood niyang sumakay ito, sinusi ang sasakyan, umikot at tuluyang umalis sa provincial highway hanggang sa maging maliit na tuldok na lang sa abot tanaw. At tanging noong tuluyan na itong nawala sa kanyang paningin, saka lang niya pinayagang tumulo ang mga luha. 3 linggo ang lumipas. 3 linggong ang tanging ginawa ni Daniel ay magtrabaho, mag-isip
at ipagpaliban ang tawag na alam niyang kailangan niyang gawin. Nakasave ang numero ni Elena sa kanyang telepono. Gabi-gabi niya itong tinitingnan bago matulog, ngunit palagi siyang nakakaisip ng dahilan para hindi ito tawagan. Ang pinsan niyang si Miguel ang siyang nagtulak sa kanya. Si Miguel lang ang pinagkwentuhan niya ng buong pangyayari. Siya lang ang pinagkatiwalaan niya simula pagkabata. Isang Sabado ng hapon, dumating ito sa garahe, umupo sa isang luma at medyo sira-sirang silya at nagsalita ng diretsahan. Tinawag siyang Hangal. Sinabi niyang 15 taon siyang naghanap ng kasagutan at ngayong nakuha na niya, hinahayaan niyang takot ang pumigil sa kanya para mabuhay muli. Ipinaalala niya na walang sino man ang binibigyan ng garantiya ng magandang resulta, pero ang hindi pagsubok ay tiyak na pagkatalo. Aniya, masyado nang maikli ang buhay para sayangin sa mga pagsisisi. Tahimik lang si Daniel habang patuloy na kinukuskos ang isang carburetor, isang piyesang matagal nang malinis. Alam ni Daniel na totoo ang sinasabi ni Miguel. Alam na niya ito mula pa noong sandaling umalis si Elena sa kalsadang iyon sa kanayunan. Ngunit ang marinig ito mula sa iba ang tuluyang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob upang kumilos. Kinagabihan ding iyon, matapos niyang isara ang garahe, naligo si Daniel, nagsuot ng pinakamalinis niyang damit at sumakay sa kanyang van. 30 minuto ang layo ng Ciudad Real. Kabisa na niya ang address. Hindi siya tumawag upang magpaabiso. Ayaw niyang bigyan ang sarili ng pagkakataong umatras. Pagdating niya sa gusaling tinitirhan ni Elena, parang sasabog ang kanyang dibdib sa bilis ng tibok ng puso. Takot siyang baka himatayin siya sa kaba. Umakyat siya sa 2nd palapag. Huminto sa pintuang may pangalan na Campos sa buzzer at nanatiling nakatayo roon ng 5 minutong nakataas ang kamay, ngunit hindi maidiin ang daliri sa pindutan. Si Elena ang unang nagbukas ng pinto. Napansin niya si Daniel mula sa bintana. Nakilala niya ang pulang van na nakaparada sa ibaba. Nakatayo siya roon, nakamaong at simpleng t-shirt. Ang buhok ay maluwag na bumabagsak sa kanyang balikat. Napakalayo sa anyo ng unipormadong opisyal na nakita niya sa tabi ng kalsada. Ngunit kamukhang-kamukha pa rin ng babaeng minahal niya 15 taon na ang nakalipas. Nagtitigan sila ng matagal, parang tumigil ang panahon, at ginawa ni Daniel ang tanging bagay na tama. Hinalikan niya siya. 1 taon nang lumipas. Abala si Daniel Moreno sa pagbitin ng isang naka-frame na litrato sa kwarto ng bahay na kanilang binili ng magkasama. Isang maaliwalas na tahanan na may maliit na bakuran, hindi kalayuan sa Madridejos. Sapat na lapit sa garahe para lakarin ni Daniel at sapat na lapit sa Ciudad Real para hindi mahirapan si Elena sa araw-araw na biyahe. Isa iyong taon na puno ng pagsubok, puno ng malalim na pag-uusap, ng mga luha, ng mga pagputok ng galit na parang lumang sugat na ayaw maghilom, ng mga gabing biglang nagigising ang isa dahil sa bangungot, habang ang isa ay yakap-yakap siya hanggang mag-umaga. Ngunit isa rin itong taon ng muling pagkakatagpo, ng mahahalagang sandaling ninakaw mula sa oras, ng mga hapunang niluto ng magkasama sa masikip na kusina ng apartment ni Elena, ng mga tamad na almusal sa kama tuwing linggo, ng mga paglalakad sa bukid habang papalubog ang araw, magkahawak kamay na parang 2 kabataang bagong in love, ng mga usapan na umaabot hanggang madaling araw habang pilit nilang pinupunuan ang 15 taon ng pagkakalayo. Nagpalit ng karera si Elena. Umalis siya sa Civil Guard, sawang-sawa na sa buhay ng panganib, ng sakripisyo, ng walang katapusang operasyon na laging kumakaladkad sa kanya palayo sa tahanan. Nakakuha siya ng trabaho bilang security consultant sa isang kumpanya sa Albacete. Mas maliit ang sahod, mas maraming oras sa likod ng mesa, pero sa unang pagkakataon, sa loob ng 15 taon, umuuwi siya tuwing gabi na may tunay ng ngiti sa labi.
Wala na ang bigat ng mundo sa kanyang balikat at natutunan ni Daniel na kaya pa rin niyang magmahal. O mas tama na pagtanto niyang hindi kailanman nawala ang pagmamahal na iyon. Naitago lang niya ito sa isang lihim na sulok ng kanyang puso. Sigurado siyang hindi na niya ito kailanman mabubuksan muli, pero narito na ulit ito. Mas matatag, mas malalim, mas totoo. Nagpakasal sila sa parehong simbahan sa baryo kung saan sana sila ikakasal 15 taon na ang nakalipas. Isang Romaneskong simbahan na gawa sa batong pinaglumaan ng panahon. May kampanaryong tanaw mula sa malayo at nakapaloob sa gitna ng mga taniman ng trigo at ubasan na nagiging pula at ginto tuwing taglagas. Isang payak at pribadong seremonya, tanging malalapit na pamilya at piling kaibigan lamang ang naroon. Walang engrandeng palamuti, walang labis. Si Miguel ang best man, nagtatawang sinabing ito ang kaisa-isang kasal na 15 taon ng huli. At sana raw hindi siya kailangang maghintay pa ng ganun katagal para sa binyag. Ang pari na nagkasal sa kanila ay si Padre Antonio, ang parehong pari na nakatakdang ikasal sila noon. Matanda na at medyo nanghihina, pero buo pa rin ang tinig na parang nagmumula sa langit. Nang isinuot ni Daniel ang singsing sa daliri ni Elena, ang parehong singsing na nakatago sa drawer ng kanyang kama ng 15 taon, naramdaman niya ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Kapayapaan. Isang malalim, kumpletong kapayapaan na pinuno ang lahat ng puwang sa kanyang puso. Sa reception na ginanap sa isang rustic na restaurant kung saan kilala sila ng lahat, ang parehong lugar kung saan sila unang nag-date 15 taon na ang nakalipas. Sinalubong sila ni Aling Rosa, ang may-ari, na may luha sa mata at sinabing alam niyang darating din ang araw na ito dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman naliligaw. Tumayo si Daniel para mag-toast. Hindi siya kilala sa magagandang pananalita. Mas gamay niya ang lengguwahe ng mga makina kaysa sa pagbubukas ng damdamin. Mas pinipili niyang ipakita ang emosyon sa gawa kaysa sa salita. Pero sa araw na iyon, habang nakatingala si Elena sa kanya na puno ng pag-ibig ang mga mata at naroon ang lahat ng taong mahalaga sa kanilang buhay, natagpuan niya ang mga salitang matagal nang nasa loob niya. Nagsalita siya tungkol sa kung paanong minsan ay dinadala tayo ng buhay sa mga lugar na hindi inaasahan, na ang mga daang akala natin ay wala ng patutunguhan ay biglang muling bumubukas sa oras na hindi mo inaasahan. Sinabi niyang oo, 15 taon nang nawala sa kanila, pero sa isang paraan ang mga taong iyon ang humubog sa kanila. 2 taong ngayon palang tunay na handa para sa isa't isa. 2 taong natutunan kung ano ang tunay na mahalaga sa mundong ito dahil sa karanasang mawala ang lahat at muling makuha ito. At habang itinaas niya ang kanyang baso, habang pumapalakpak ang mga bisita at si Elena ay nakatingin sa kanya gamit ang mga matang kulay amber na nasa isip niya sa loob ng maraming taon, napagtanto ni Daniel ang isang bagay. Ang pagtigil niya sa kalsadang iyon sa kanayunan, ang sandaling nakita niya ang sasakyang may sira at tumigil para tumulong gaya ng itinuro ng kanyang ama, ay hindi basta swerte o pagkakataon lamang. Ito ay kapalaran na tinutupad ang isang pangakong ginawa 15 taon na ang nakaraan. Ang pangakong muli silang pagtatagpuin sa tamang panahon, sa tamang dahilan, sa tamang pag-ibig. At muling nagkita nga sila sa paraang halos imposibleng paniwalaan, sobrang dramatiko, sobrang romantiko na kung ikukwento man ni Daniel ay tiyak na walang maniniwala. Isang siraang sasakyan sa isang liblib na kalsada ng La Mancha. Isang babaeng nakauniforme na siya palang dakilang pag-ibig ng kanyang buhay. Isang muling pagtatagpo matapos ang 15 taong ganap na katahimikan. Tunog pelikula. Pero ito ang kanyang totoong buhay.
ang kanyang personal na paglalakbay, ang kanyang pagkakataong magsimulang muli. Ngunit hindi mahalaga kay Daniel kung may maniwala man o wala. Nasa tabi niya si Elena, nakasuot ng puting damit na animoy anghel. Suot ang ngiting sumilay sa kanyang mga panaginip sa loob ng 15 taon. Sa kanyang harapan, isang buong buhay ang nakalatag, isang buhay na puno ng pangako, ng mga umagang gigising siyang katabi siya, ng mga hapong maghapon siyang nasa garahe habang alam niyang may naghihintay sa kanyang pag-uwi. Ng mga gabing magkausap hanggang sa sila'y dalawin ng antok, magkahawak pa rin ang mga kamay. At sa unang pagkakataon, mula nang matagpuan niya ang sulat na iyon sa kusina, 15 taon na ang nakalilipas, naramdaman niya na ang hinaharap ay bagay na maaari niyang salubungin ng may tuwa, hindi takot, sapagkat may mga kwento ng pag-ibig na hindi talaga nagtatapos. Pansamantala lamang silang tumitigil, naghihintay ng tamang sandali upang muling magsimula. Kung ang kwentong ito ay nagsilbing paalala na ang tunay na pag-ibig ay marunong maghintay at na minsan ang pangalawang pagkakataon ang siyang pinakamarikit na handog sa lahat, mag-iwan ng maliit na bakas ng iyong pagdaan sa pamamagitan ng isang puso sa ibaba. At kung nais mong suportahan ang mga tagapagkuwento na lumilikha ng mga kwentong dumadampi sa damdamin, maaari mong ipakita ang iyong pasasalamat sa pamamagitan ng super thanks na option sa ibaba. Bawat munting kilos ay may saysay. Gaya ng simpleng ginawa ni Daniel noong siya'y tumigil upang tulungan ang isang estrangherong nasa gilid ng kalsada. Isang estrangherong kailanman ay hindi naging estranghero sa kanya,